Madaming hindi maipaliwanag na bagay. Minsan meron kang naaaninag sa dilim pero wala naman. Meron kang naririnig pero pag sinadya mong pakinggan, wala naman. Hindi mo na ulit maririnig. Pero paano kung may kasama ka pala talaga sa bahay at hindi mo lang alam? At pinapanood ka lang niya at tumatahimik lang siya dahil napansin niyang naririnig mo siya. Noong 1920s, merong isang isolated na farm. Ang tawag nila doon ay Hinterkaifeck Farm. Pagmamayari ito ng Gruber family. Sila Andres, yung wife niya na si Azalea, yung anak nila na si Victoria, tsaka dalawang apo nila na sina Joseph at Azalea. Azalea din yung pangalan nung apo niyang babae. Kasama nilang nakatira dito yung stay-in na katulong nila na nagngangalang Mary. Nung una, wala naman silang nararamdaman or napapansing kakaiba sa bahay nila. Pero nung winter ng 1921, nagsimulang makarinig ng kakaiba yung katulong nila dahil nga buong araw na nasa loob ng bahay si Mary, madalas siyang mag-isa sa bahay at palagi siyang nakakarinig ng mga katok sa loob ng bahay. Isang araw, pinakinggan niya mabuti yung mga tunog. Nanggagaling yung mga katok sa loob ng mga pader. Wala sa kabilang kwarto nasa loob mismo ng mga pader. Inisip ni Mary na baka daga lang yung gumagawa ng ingay na parang katok sa mga pader. So hindi niya masyadong pinansin. Isang araw, nakarinig na rin siya ng nakakatakot na boses galing sa attic. Minsan parang naglalakad pa. Nung narinig niya yon, kumaripas siya ng takbo papalabas. Hinanap niya si Andres. Sinabi niya yung narinig niya. Hindi agad naniwala si Andres. Dahil hindi naman talaga kapanipaniwala Matagal na silang nakatira doon sa bahay na yon. Wala naman silang naririnig na kahit ano. Pero para sure siya, chinek niya na din yung attic. Kinuha niya yung hagdan, kumuha siya ng ilaw at inakyat niya yung attic. Dahan-dahan niyang binuksan yung pintuan ng attic. Pagbukas niya, walang laman at walang signs kung meron bang nakatira dito. Sobrang open space ng attic. So sure na kung meron mang tao doon, wala siyang pagtataguan. So sa loob ng ilang linggo na patuloy na na-experience yun ni Mary sa loob ng bahay, every time na nakakarinig siya ng mga footsteps at kalabog sa attic nila, syempre sinasabi niya kay Andres. Nakukulitan na nga sa kanya si Andres pero every time na nagsusumbong si Mary, chinecheck ni Andres yung attic pero wala naman talagang tao para alam mo yon, para maging sure lang siya. Pagkatapos hindi tumagal, nag-decide na din umalis ng bahay si Mary. Kinausap niya si Andres na lumipat na rin kayo ng bahay. Isama mo na yung pamilya mo kasi sure siya na merong nakatirang multo sa attic ng bahay nila. Minsan daw kasi feeling niya habang natutulog siya merong nakatingin sa kanya. Hindi na din siya makatulog ng ilang gabi kaya aalis na lang daw siya. Nangihinayang siya kasi matagal na siya nagtatrabaho kila Andres. Pero hindi na daw niya kaya kailangan niya nang umalis. Sobrang nabigla si Andres sa pag-alis ni Mary. Hindi sila ready kasi nasanay na silang merong katulong sa gawaing bahay So sa loob ng 6 na buwan, hindi sila nakahanap ng kapalit ni Mary. At sa loob ng 6 na buwan na yon, sobrang stress sila kasi nadoble yung trabaho nila o natriple pa nga yung trabaho nila at inaasikaso sa bahay at sa farm. Sa sobrang busy nila, hindi nila napapansin yung mga kalabog at ingay na nanggagaling sa attic ng bahay nila. Di nagtagal, dahil palagi na nga rin nakakarinig si Andres ng kung ano-ano sa attic nila, bigla na lang inamin niya sa pamilya niya na palagi na siyang nakakarinig ng boses at mga yapak sa attic nila. Nagulat si Andres nung nag-share na din bigla si Azalea at Victoria ng mga naririnig nila. So hindi nila alam na lahat pala sila naririnig na din yung mga naririnig ni Mary dati sa attic at pader ng bahay nila. So nag-imbestiga sila. Araw-araw, gabi-gabi sa loob ng 3 araw, wala silang nakitang sino man ibang nakatira sa bahay nila. Kaya nag-decide na sila na mag-focus na lang ulit sa mga trabaho nila sa farm at mga gawaing bahay. Kasi akala nila siguro napaparanoid lang sila dahil sa sobrang stress, sa sobrang daming trabaho. Matagal nilang naririnig yung mga ingay pero hindi na nila masyado pinapansin kasi di naman nila makita kung saan nanggagaling Pero isang araw, napansin nila na may mga nawawala na silang gamit sa bahay. Mga kutsara, mga baso at kung ano-ano pa. Sobrang nabahala sila nung nawala na lang bigla yung isang set ng susi nila sa bahay. Kahit saan nila hanapin, hindi nila makita. Imagine niyo sa ngayon, sobrang importante ng susi natin, di ba? What more nung 1920s na hindi sila basta-basta makakakuha ng kapalit ng susi. Sobrang big deal nun para kay Andres na nawalan sila ng susi. Medyo naparanoid na naman siya. Sabi niya, hindi kaya meron talaga nakatira sa attic namin. At sumagi na lang bigla sa isip niya yung mga narinig niyang boses sa loob ng bahay. Nakaka-paranoid naman talaga, di ba? Syempre may narinig kang boses, meron ka narinig ng mga yapak sa attic nila. Tapos ngayon mawawala pa yung susi mo. Pero naisip niya, nawala lang ng asawa niya or ni Victoria. Hindi niya pa rin pinansin. Pero isang gabi, bigla na lang nawala yung apo niyang si Azalea. Hinanap nila sa loob ng bahay at sa farm. Hindi nila makita si Azalea. Pero nung pumunta sila sa gubat, dahil wala nga silang makita sa paligid ng farmstead nila
Sa barn, sa loob ng barn, wala din silang makita. So nag-decide sila na i-check nila yung gubat, yung forest na malapit sa kanila. Pag sinabi kong malapit, mga nasa 2 kilometers away pa mula doon sa bahay nila. At hinanap nila doon si Azalea sa forest kahit gabi na. At sa gitna ng kawalan, sa gitna ng forest, doon nila nakita si Azalea. Tinanong nila si Azalea kung ano nangyari sa kanya. Bakit nandun siya sa labas? Ang sagot lang ni Azalea sa kanila, hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Ang huling pagkakatanda niya is natulog lang daw siya sa loob ng kwarto niya. Hindi niya na alam kung paano siya nakalabas ng bahay. Hindi na nagtanong pa ng mga additional questions si Andres kay Azalea dahil napansin niya dun sa apo niya na mukhang pagod na pagod. Kaya kinarga na lang ni Andres yung apo niya at binalik nila sa bahay. Pagkalipas ng isang araw, pagising nila sa umaga, may napansin silang kakaiba sa loob ng bahay. Merong newspaper. Nung nakita nila yung newspaper yon ng pangmatanda. Alam mo na, may mga contents na bawal sa bata. Si Andres lang naman yung lalaki sa bahay nila. Pero never naman nag-subscribe si Andres sa mga ganong klaseng newspaper. Hindi nga daw siya mahilig magbasa eh. Ang hilig niya lang ay ang magtrabaho sa farm nila. Ibig sabihin, merong isang tao na nag-subscribe dun sa newspaper na yon para ipadala dun sa bahay nila. May napansin din sila na merong nagtatangkang magnakaw ng mga mamahaling tools ni Andres. May lock yung cabinet ng tools kaya hindi nabuksan. Pero napansin niya, may mga marks yung cabinet na para bang hinampas ng martilyo or pinipilit buksan yung cabinet. Ang pagtataka lang ni Andres, bakit walang nakarinig sa kanila kung meron bang pumapalo at nagbubukas ng cabinet na yon? Sobrang isolated ng lugar nila. Imposibleng walang makakarinig sa kanila nun. Ultimo yung mga aso nila eh. Hindi nila narinig tumahol. Eto na yung pinaka-weird na nangyari sa family nila Andres. Isang araw, gumising ng maaga si Andres para mag-check ng farm kasi nagkaroon ng malakas na snowstorm sa kanila. May napansin siya sa labas ng bahay nila. Paglabas niya sa back door nila, pagtingin niya sa baba, merong footprints. At yung footprints papasok ng bahay nila. Nung sinundan niya ng tingin yung footprints nanggagaling dun sa forest na malapit sa kanila. Nagtaka siya, bakit yung footprints papasok lang ng bahay nila, hindi lumabas. So ibig sabihin, it's either yung pumasok sa bahay nila, nasa loob pa ng bahay, or lumabas sa bintana or sa back door nila. Nabahala si Andres, ginising niya lahat ng tao sa bahay nila. Isa-isa niyang tinanong yung mga kasama niya sa bahay nila. Baka kasi meron silang kakilala na pinatulog sa bahay or nagkaroon ng bisita na hindi alam ni Andres. Pero ang sabi lang ni Victoria tsaka ni Azalea, wala naman daw ibang taong pumunta sa kanila kasi nga malakas yung snowstorm sa labas eh. So nagtaka siya, medyo may halong takot na kasi nung nag-check siya ulit ng bahay, walang kahit anong signs or markings sa snow na magpuprove kung saan lumabas yung pumasok sa bahay nila. So isa lang ang ibig sabihin nun, nasa loob pa ng bahay nila kung sino man or ano man yung pumasok sa bahay nila. So sinabihan niya si Victoria at si Azalea na mag-lock muna ng pinto ng mga kwarto nila. Kahit iniisip nga niya yon na baka nasa loob pa ng bahay nila yung pumasok, gusto niyang i-check yung footprints kung saan talaga nanggaling. Tinrack niya yung footprints hanggang makarating siya sa gitna ng kagubatan. Pero ang nakakatakot dito, bigla na lang nawala yung footprint sa gitna ng kagubatan. Na para bang bigla na lang may lumitaw sa gitna ng forest at naglakad papunta sa bahay nila. So bumalik siya ulit dun sa farm nila at chinek niya naman yung labas ng bahay nila, wala talaga siyang makita. Chinek niya na rin yung loob ng barn, wala, normal lang lahat. So sa sobrang takot niya, humingi na siya ng tulong dun sa kapitbahay niya na pinakamalapit sa kanila. Siguro mga na 3 kilometers away pa mula dun sa bahay nila. Pero kahit malayo, pinuntahan ni Andres si Lawrence. Si Lawrence yung kapitbahay nila na pinakamalapit sa kanila nakatira. Kinatok niya ngayon si Lawrence. Sinabi niya lahat ng mga nangyayari sa bahay nila, pati na rin yung mga nangyari dati kay Mary at kung kailan nagsimula yung mga naririnig nila sa bahay nila. So ngayon nag-alala si Lawrence kasi sa kwento ni Andres sa kanya, mukhang yung pumasok sa bahay nila kagabi hindi pa din lumalabas at sure siya na nasa loob lang ng bahay nila. Sabi sa kanya ni Lawrence, eto meron pa akong extra na barel at mga bala, dalhin mo to. Protektahan mo yung sarili mo at bumalik ka na sa pamilya mo ngayon na. Mahirap na, mabuti pang nakakasiguro tayong safe kayo. Nung kinuha ni Andres yung baril, yun yung unang pagkakataon na makahawak siya ng baril eh. Bigla niyang naisip na hindi niya palang kayang humawak ng baril, what more, bumaril at pumatay ng ibang tao. If ever man may makita siya. Kaya sabi niya na lang kay Lawrence, pre siguro nag-overacting lang siguro ako. Magiging okay na siguro kami sa mga susunod na araw. Salamat na lang sa tulong mo. Sana sinunod na lang ni Andres yung payo ni Lawrence.
Makalipas ang ilang araw, nakahanap na din sa wakas sila Andres ng kapalit ni Mary. Okay na sana ang lahat, babalik na dati yung buhay nila kasi may katulong na ulit sila sa bahay. Pero unfortunately, same day ng pagdating ng bagong kasambahay nila, doon din mangyayari ang kahindik-hindik at hindi maipaliwanag na trahedya sa pamilya ni Andres. Noong 1922, March 31 ng gabi, hanggang April 1 ng umaga, isa-isang pumasok ng barn sila Andres at ang asawang si Azalea, si Victoria at ang apo niyang si Azalea. Kung sino man o anumang nilalang ang nasa loob ng barn na yon, ang kumitil ng buhay ng buong pamilya. Isa-isa silang pinapasok sa loob na para bang na-hypnotized. Naunang pumasok si Andres. Kapag pagpasok niya, hinampas na lang siya bigla ng piko at agad-agad binawian ng buhay. Nilagay siya sa gilid at tinabunan ng mga dayami. Sumunod si Azalea, tapos si Victoria, tapos yung apo niya. Pagkatapos nun, pumunta naman sa loob ng bahay at doon pinaslang yung bunsong apo ni Andres na si Joseph at yung bagong katulong nila. Walang bakas ng forced entry sa bahay at walang kahit anong sign na lumaban ang mga biktima. April 4, nung dumating ang mekaniko ni Andres na si Albert, napansin ni Albert na walang tao sa bahay nila Andres. Ang naririnig niya lang is yung kahol ng aso na nasa loob ng nakasaradong barn. May aayusin sana siya sa farm kaya lang wala kang tao kaya naghintay na lang siya. Inabot siya ng 1 oras sa paghihintay. So sabi niya, sobrang tagal naman bumalik nitong mga to. Kaya nag-decide siya na gawin na lang kung anong kailangan niyang gawin dun sa farm. Nagtrabaho siya, natapos siya ng 4.5 hours dun sa pagtatrabaho niya. So after niya magtrabaho, nagtaka siya, bakit wala pa rin tao? Kung natutulog man, ang tagal naman matulog nitong mga to. Kung umalis man, bakit di pa rin bumabalik hanggang ngayon? Inikot niya ulit yung bahay at kumatok siya sa mga pintuan, sa front door tsaka sa back door. Kaya lang wala talagang tao, wala talagang nagbubukas sa kanya. Kaya umalis na lang siya. Noong mga 3:30 ng hapon, pinapunta ni Lawrence yung dalawang anak niya kila Andres para i-check yung pamilya. Siguro dahil na rin sa pag-aalala. Ang una nilang napansin ay yung aso nasa labas na ng barn. Kung maaalala nyo, narinig ng mekaniko yung aso sa loob ng barn na tumatahol. Ngayon, nasa labas na ng barn. Ibig sabihin lang nito, may lumbas galing sa barn at sumabay lang lumabas yung aso. Una nilang chinek yung bahay, pero sarado nga yung bahay, chinek na lang muna nila yung barn. Doon nila natagpuan ang mga bangkay nila Andres, Azalea, anak na si Victoria, at yung apong si Azalea na natatabunan ng mga dayami. Nung punersa na nilang pumasok ng bahay, doon na din nila natagpuan si Joseph at yung katulong. Lumalabas sa initial investigation na ang ginamit sa pagpalo sa ulo ng mga biktima ay isang malaking piko at yung pumatay kila Andres ay nagstay pa ng 4 na araw sa loob ng bahay. May sign pa kasi na may gumamit ng oven nila. Meron ding signs na kumain pa sa loob ng bahay nila. Hindi pong para bang namuhay pa ng normal yung killer sa loob ng farm at pinatakbo niya pa yung farm ng 4 na araw na siya lang. Sabi din ng ibang kapitbahay na napadaan malapit sa farm nila, nakita pa nilang umuusok yung chimney ng bahay nila Andres. After ng trahedyang nangyari pero ang kakaiba nga lang ay sobrang nakakasulasok yung amoy ng usok na lumalabas dun sa chimney. Hindi na nalaman pa kung anong bagay yung sinusunog sa loob ng bahay. Ito pa mas weird na nangyari mga pre. Ayon sa mga investigator, pagkatapos ampasin ng piko yung batang Azalea, buhay pa daw ito ng halos 4 na oras. At habang naghihinga na daw siya, may bakas na sinasabunutan niya yung sarili niya hanggang matuklap niya yung sarili niyang anit. Robbery yung unang angulo ng mga investigator. Pero di nagtagal, binawi din nila yon dahil nagkalat sa buong bahay nila Andres yung mga pera nila na dapat inubos na yon, di ba? Kung nanakawan lang sila. Ang unang suspect nila dito ay si Lawrence dahil nga siya yung pinakamalapit na kapitbahay, di ba? At dahil nung binata pa kasi siya, gusto niya sana kasi mapang-asawa si Victoria. Kaya lang may ibang pinakasalan si Victoria. Pero binawi din nila to dahil hindi nila mapatunayan Kasi bakit naman pagkakaabalahan ni Lawrence na patakbuhin pa yung farm nila Andres ng 4 na araw, meron naman siyang sariling farm na. Meron naman siyang sariling pagkakabisihan at meron din siyang sariling pamilya na kailangan pagsilbihan. Kaya lumabas na lang sa investigation report na parang kasama na nila Andres yung killer sa loob ng bahay ng mahigit na 6 na buwan. At napag-aralan lahat kung paano patakbuhin yung farm at isang araw, bigla na lang nag-decide na gawin yung krimen. Madami pa silang suspects pero walang matibay na evidence. Long story short, walang kahit anong solid na naging suspect sa nangyari. Dahil wala ding solid na witness at wala pang DNA test nung panahon na yon. Noong 2007, tinry ulit i-open yung case na to. At dahil nga sa wala talagang maayos na lead para malaman nila kung sino gumawa ng krimen, dahil siguro sobrang tagal na rin ng pangyayari, kaya hindi pa nila ito na-solve. Hanggang sa ngayon,
wala pa ding may alam kung sino ang pumaslang sa buong pamilya ni Andres. These murders are considered one of the most gruesome and puzzling unsolved crimes in German history. At dito nagtatapos ang aking kwento. Bago ako umalis, ito lang ang tanong ko sa inyo mga pre. Sa tingin nyo, sino o ano kaya ang gumawa ng maligam na krimen na ito kila Andres? Leave a comment down below. If you enjoyed the video, please leave a like and subscribe for more. Thank you guys for watching. I will see you guys next week.